So mga kababayan, eto na nga, oo. So ang ating pag-uusapan ay patungkol dito mga kababayan kay Ping Lacson, kay Alan Cayetano. So sabi ko nga sa inyo mga kababayan, no, bago natin i-play itong naturang video at pakinggan yung video at reaksyonan, mga kababayan, naalala nyo ba na binira ng binira ni Marcoleta itong si Ping Lacson? Ngunit sapagkat bagamat di umano, mga kababayan, ay ano po ang nangyari kay Marcoleta ngayon at nasaan po siya? Ang akala siguro nila mga kababayan na si Ping Lacson ay nagbibiro lamang. Eh kung naalala nyo po, sinabi rin ni Ping Lacson na kompleto ang ebidensya ko, tumanggap ka ng pera. At take note, hindi lang 75 million ang tinanggap mo at ipinasa niya rin sa ombudsman. So kalaunan mga kababayan, ayun, na-shoot sa banga si Marcoleta at nasaan si Marcoleta ngayon? Andun sa loob, mainit, malungkot, masikip. Yun ang sabi. Tandaan nyo mga kababayan, hindi ito totoo ito. Kung naalala ninyo, binardagol ni Marcoleta si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, sige, okay lang naman, bardagulin mo ako. Sige, bardagulan tayo. Alam nyo naman, mga kababayan, na si Ping Lacson ay palaban yan. At bago yan lalaban, kompletos Ricardos ang ebidensya niyan. So ngayon, mga kababayan, matindi ha. Mga kababayan, kilala po natin si Ping Lacson pagdating sa pagiging investigador. Magaling si Lacson dyan. Kung naalala nyo nga mga kababayan, si Miriam Defensor Santiago, si Ping Lacson po ang inaasahan niyan pagdating sa pag-iimbestiga kasi magaling at hindi talaga papalpak si Lacson. Comedian Vlog, maraming salamat sa iyong palipad. Thank you so much po. So, alam po natin yan, mga kababayan. So, kung naalala ninyo sa ginawa ni Marcoleta kay Ping Lacson, ayon, si Marcoleta ay nandun sa loob ngayon sa Payatas Jail. Oo, at ayun nga, mainit daw, masikip, nakakalungkot daw sa loob. Sabi nga ni Marcoleta. So, eto na nga, mga kababayan. Ito naman tayo kay Alan Cayetano, talagang papasok po talaga si Alan sa banga. Hindi lang sa kaldero mga kababayan ha. Hindi lang sa kaldero pasok si Alan, pati sa rehas papasok talaga to. Maniwala kayo sa akin mga kababayan, malayo lang isang buwan makukulong si Alan. Bakit? Kasi mga kababayan, hindi po nagbibiro si Ping Lacson. Talagang tutuluyan talaga niya si Alan. Talagang kumpleto sa Ricardos talaga ang mga ebidensya, dokumento at mga solido na pruweba na talagang matindi ang nakawan sa Taguig pagdating dito sa Ghost Project at sa mga flood control anomalies. So ito mga kababayan, ipapanood ko sa inyo yung naturang video na kung saan ay naipasa na pala ni Ping Lacson, mga kababayan sa ombudsman itong kaso ni Alan. Nako, Ma'am Ninita Umali at kay Ma'am Ninita Biltran at kay Ma'am Nida Parson. May kalab shoutout po. So ito, like po tayo mga kababayan. Mina Di Guzman, hello po. Pakinggan natin na mga kababayan. Hindi ko lang masyadong iharap kasi ABS-CBN ito. Copyright po tayo. Ito po, pakinggan na lang natin si Erwin Tulfo at si Ping Lacson. Kasi nagbigay na daw po ng evidence and case sa ombudsman tungkol dun sa ghost projects anomalies sa Taguig. Actually po ba sir, hindi na yan? Nasa Office of the Ombudsman na raw ang mga resibo sa mga umunoy maanomaliang proyekto sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, patong-patong na kaso ang posibleng harapin ng mga sangkot dito. Nako po, patay ka dyan. Nako, ito na nga sinasabi ko mga kababayan. Mukhang nakakatakot po talaga. Nako, patay tayo dyan. Nako, eto na mga kababayan. Naalala ninyo, narinig ninyo. Gusto nyo ulitin ko? Ulitin ko ba? Mga kababayan, uulitin ko bang i-play? At pakinggan nyo po ba? O sige, ulitin natin. Nasa Office of the Ombudsman na raw ang mga resibo sa mga umunoy maanomaliang proyekto sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, patong-patong na kaso ang posibleng harapin ng mga sangkot dito. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe. Isiniliti na ni Senator Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap niyang ebidensya kaugnay ng mga umano'y questionabling infra projects sa Taguig City. Sa kanyang po, Sa Taguig.
patong-patong na kaso ang kakaharapin ni Cayetano. Talaga, mga kababayan, ganito din yung nangyari sa labanan ni Lacson at ni Marcoleta. Kung naalala nyo, binardagol ni Marcoleta si Lacson, tapos sinabi na, ito nga, patungkol sa wig, sa piloka, kung saan-saan, tinawag nilang bakla si Pinky daw, Pinky Lacson. Oo, tapos sabing ganon, sabing ganyan. Ultimo si Aimee nakikisawsaw na nga, kaya nasabihan ni Ping Lacson na hindi naman pustiso ang ngipin ko, hindi naman plastic ang mukha ko. Oh, kung naalala nyo. Eh ngayon, mga kababayan, tanungin ko kayo, nasaan ba si Marcoleta? Mga kababayan, ha? Nasaan ba si Marcoleta? Paki-comment dyan, mga kababayan, sa comment section. Noong nagbanatan si Ping Lacson at si Marcoleta, nasaan si Marcoleta ngayon? Paki-comment sa comment section, anong nangyari kay Marcoleta? Nakulong, mainit, masikip, malungkot. Yun ang nararamdaman dun sa loob. So, siguro maranasan din ni Alan itong mainit, masikip at malungkot. Pakinggan natin ang post ni Lacson. Sinabi niya ang mga ebidensyang nakalap ay mula sa mga government website at ilan sa mga pinagkakatiwalaan niyang source. Nasisipat daw niya ang mga posibleng kaso ng plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA number 3019. Nako, plunder, malversation at anti-graft and corruption practices. Nako, patay, tatlo. Anti-graft and corruption practices or corrupt practices, tapos malversation at saka itong plunder. So, alam naman po natin mga kababayan, pag sinabi natin plunder, anti-graft, tapos malversation, anti-graft and corruption practices. So, wala po mga piyansa po yung ganyan. So, ang tanging makakapagpalaya lang siguro kay Cayetano, mga kababayan, ay sino ang maging presidente sa 2028 at mabigyan siya ng pardon. So, naku, baka pag napasok si Cayetano sa loob ng payatas, ay mukhang matuto sila lahat sa Biblia at siguro mamemorya yata nila lahat ng bersikulo sa loob ng Biblia kasi nandun na si Alan makasama nila. Continue, mga kababayan. Welcome naman para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang hakbang na ginawa ni Senator Lacson. Ang ikinagulat lang daw niya ay nang ikumpara ang Taguig sa nangyari sa Bulacan. Nako. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now, and ako 1998 till now bilang congressman. Pagtitiyak ni Cayetano, hindi siya papaapekto sa hakbang ni Lacson dahil kailangan tumutok sa trabaho at isa rito ang Sabi ni Cayetano, mga kababayan, hindi daw siya magpapaapekto sa mga sinasabi ni Lacson dahil tututok daw siya sa trabaho, which is yan ang sinabi ni Mark. So, ayan, mega love shoutout po mga kababayan. Narinig nyo po ba ako? Paki-comment po mga kababayan kung naririnig nyo po ba ako. Ayan. So, comment, like, share, and subscribe. Comment po mga kababayan kung narinig po ba, okay po ba? Ayan. Oo, may tumawag kasi mga kababayan. So, ngayon, mga kababayan, isa lang naman ang aking sasabihin dyan, no, patungkol sa nangyari ngayon, mga kababayan, ay, ito nga ang sabi ni Cayetano na tututok daw siya sa trabaho, which is ganyan din ang sabi ni Marcoleta noon, tututok sa trabaho, wala naman daw batas yung ganito, wala daw batas sa ganyan. So, isa lang ang masasabi ko ay, hintayin na lang natin. Kasi nangyari. Ang akala siguro ni Cayetano ay biro-biro lang itong kay Lacson. Take note mga kababayan sinabi mismo ni Lacson na isa sa mga testigo ay ang kapatid ni Cayetano, Alan, na si Lino. Si Lino Cayetano mismo ang nagkumbinsing imbestigahan ang flood control sa Taguig. Paano yan? Mga kababayan,
Kung pagbabasihan natin, kanino tayo maniniwala? Kay Lacson o sa kapatid? Malamang makniwala ako kay Lacson at mas maniwala ako sa kapatid. Kasi mismo mga kababayan, ang kapatid mismo na si Lino Cayetano ang isa sa humiling ng investigasyon according kay kay Erwin Tulfo. Nako po, patay ka din ha. Continue. Senator Judge, sa impeachment trial ni VP Sara, umaasa siya na lalabas din ang katotohanan sa dulo kaugnay ng mga akusasyon sa kanya, kaugnay ng flood control scandal. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel. Samantala, iginagalang daw ni Senador Erwin Tulfo ang desisyon ni Senador Lacson na idiretso na sa ombudsman ang mga ebidensya sa mga Na, kana man dayon mga kababayan. Kasi ito kasi ang dahilan ni Lacson mga kababayan. Kung idadaan po natin sa Senate Blue Ribbon yan, yung mga witness delikado. Yung mga witness peligro ang buhay, yung mga witness, syempre tagig yan eh. Baluarte nila ang tagig. Saan ba kukuha ng witness? Sa tagig rin. So ngayon, kung sino man yung witness na inahaharap, malamang sa malamang, babalikan yun. Kaya ang sabi ni Lacson, para hindi na ma-expose itong mga witness at maproteksyonan, ay hindi na muna idaan sa Blue Ribbon, idiretso sa ombudsman. Na, patay ka diha. Patay tayo dyan. Ma'am ay malay ko, hello po kay Ma'am Milagros Lopez. Na, patay tayo dyan, mga kababayan. Continue! maanumalyang proyekto sa Taguig. Ang panawagan ngayon ng chairman ng Blue Ribbon Committee, isumite sa Senado ang iba pang resibo sa mga questionableng proyekto ng gobyerno. Hindi rin daw siya makikialam sa investigasyon ng ombudsman sa kasong isinusulong ni Lacson. Isa ng thing siguro, baka nagmamadali siya, kaya gusto niyang diretsuhin na po sa ombudsman. Pero, kita nyo mga kababayan, talagang, sa totoo lang mga kababayan, talagang tutuhanin talaga. Sir Pao Rosimuhilo po, talagang tinututuhanan ni Ping Lacson talaga mga kababayan, no? Mukhang mabigat talaga to, sa totoo lang. Kasi alam niyo sa totoo lang mga kababayan, si Ping Lacson, tinitimbang-timbang din niya. Yan. Kasi ganito yan mga kababayan. Halimbawa, sabihin natin maraming alam si Ping Lacson sa mga nakawan. Hindi kasi yan ura-urada mga kababayan, ikakanta ni Ping. Bakit? Tinitimbang niya Kung yun bang tao na yon, tapos siya ang magbulgar, hindi ba siya balikan? Siyempre, delikado delikado pag siya ang binalikan. Kaya ngayon mga kababayan, itong Alan, madaldal pati si Ping Lacson mukhang tinabla na niya di si Ping Lacson tinutuhanan na rin. Sabi nga ni Ping Lacson, continue, sabi ni Erwin Tulfo, nire-respeto daw niya, nagmamadali daw si Ping. Nako, mukhang makukulong talaga. ito pakiusap ko, kung meron po kayo nalalaman na government officials po nasabit po, not only sa flood control, but yung mga infrastructure projects po, mga government agencies, pwede ho ninyo i-report po sa amin and we're open. Pero tuloy-tuloy po, kung meron pong may mga other officials po nasabit po dyan, willing po kami at imbestigahan po natin. Manatiling nakatutok sa bilyon na Nasa ombudsman na ang mga isinumiting ebidensya ni Senador Ping Lacson kaugnay ng mga questionable umanong infrastructure project sa Taguig. Ang alegasyong may ghost project umano sa mga ito, tinawag na malisyoso ni Senador Alan Peter Cayetano, Mr. ni Taguig Mayor Lani Cayetano. At nakatutok si Ian Cruz. Isinumiti na raw ni Senador Ping Lacson at kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang nakalap tungkol sa umunoy mga questionableng infrastructure projects sa Taguig City na baluarte ni Senate Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano. Naniniwala si Lacson na sapat na ang mga ebidensya para magsampa ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law laban sa mga responsable. Ani Lacson, kakaiba ang mga anomalya sa Taguig sa mga questionableng flood control projects na una nilang nadokumento sa Bulacan. Gumamit umano ng old and new tricks ang mga infrastructure projects sa Taguig. Kabilang anya ang pagpapanggap sa isang illegal na reclamation project bilang mga slope protection structure na may kasamang ilang ghost project. May mga kaso rin umano ng double appropriation at pag-recycle ng mga larawan mula sa mga luma at tapos ng kontrata
para singilin at kubrahin ang bayad para sa mga bagong proyekto. Kita ninyo? Tapos na at luma yung mga proyekto, matagal nang natapos, pipicturan ulit, at sisingilin ulit na may another na naman gagawin. O, kita nyo yan? O, anong tawag doon? Dinodoktor, minikos-pekos, no? Minikos-mekos. Biruin nyo, yung mga nagawa na luma nang nagawa na, tapos na, picturan ulit kasi kailangan hingian ulit ng another pondo na parang Davao City lang yan eh. Isang tulay, 3 pondo, isang location. Ito tulay. Pondo dito 100 million, pero 3 ang question. So 300 million. Isang tulay, isang lokasyon, 3 pondo. Kahit tapos na, hihingian ulit kasi gagawin. Tapos na naman, hihingi na naman ulit kasi gagawin. Isang tulay, 3 pondo, paulit-ulit na request, kahit tapos na, ni-request ulit, tapos na, ni-request ulit. Kumbaga sa karniyan bulok na, nabubulok na, mabubulok pa lamang. Oh, pabalik-balik eh. Oh, so mga kababayan, isang lokasyon lang 'yon. Oh, so ganun ang mekos-mekos nila, no? So, 'yun ang sabi ni Ping Lacson, na patay ka diha. Hala ka. Patay. Mga kababayan, mukhang kakaiba yatang mapuntahan ni Alan. Mukhang magbaon yata siya ng lotion dito, di kaya use oil. Mga kababayan, mukhang use oil at lotion ang babaunin niya dito, hindi Biblia. Na, continue. At anya ito, isang tao lang ang kumontrol simula 2019. Mula 2020 hanggang 2025, nasa 14.5 billion pesos anya ang infra projects ng Taguig. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Cayetano na welcome sa kanya ang mga isinumiting dokumento ng kampo ni Lacson sa Ombudsman. Nagulat lang daw siya sa pagkukumpara ng Bulacan sa Taguig patungkol sa flood control projects. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now, and ako 1998 till now bilang congressman. Nauna nang sinabi ni Cayetano na walang ghost project sa Taguig. Kanina, sabi niya, malisyoso ang akusasyon. But from my point of view, it's malicious because nga hindi ko alam kung ano exactly at bakit ganun ang accusation at bakit suddenly, etc. But as I told you, always ready to face the consequences. May cost parati po talaga. Always face the consequences daw. Tingnan nga natin kung magpapakulong ka at hindi ka tatakas. Always face the consequences daw eh. Hindi natin alam. Mga kababayan, no?